Sabi ko, maaring isa itong parusa sa akin ng Diyos sa dami kong mga nagawang kasalanan. Kaya naisip ko na tapusin na lang ang buhay ko. Nabulag si Fabian sa edad na 18 dahil sa maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw bilang isang hardinero na mula humapdi at tuluyan ng lumabo ang kanyang mga mata. Lumapit sa isang albularyo si Fabian, subalit nabigo lamang ito na maibalik ang linaw ng kanyang paningin hanggang sa siya ay lumapit sa espesyalista. Subalit dahil sa kakapusan ng pera, hindi na ituloy ang kanyang operasyon. Tinapat ako ng doktor at sinabi niya sa akin na wala na raw silang magagawa para maibalik yung aking paningin. Nang marinig ko yun, sobrang lungkot ang naramdaman ko. Sabi ko, paano na ako? Wala nang halaga ang aking buhay. Ang masakit na balitang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pigati. Upang maibsan ang nadaramang lungkot, ibinaling na lamang niya ito sa bisyo. Nagpasya ako na balikan ang mga bagay na ito kasi doon lang ako nagiging masaya. Naging libangan ni Fabian ang makinig sa radyo na siyang nagbigay daan upang marinig ang magbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Nakapakinig ako ng pangangaral ng isang pastor. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya pinakinggan kong mabuti. Inaramdaman kong tumutulo ang luha ko. Damandama kong mayroong Diyos na nagmamahal sa akin. At sobrang saya ang naramdaman ko na hindi ko natagpuan doon sa aking mga bisyo. Naging masidhi pa ang pagnanais niya na makilala ang Panginoong Hesus. Sa imbitasyon ng kanyang tiyahin, siya ay regular na nagsimba at dumalo sa mga Bible study. Hindi nagtagal ay ibinahagi na rin niya ang mabuting balita sa kanyang mga kamag-anak. At nang lumaon ay nagpasimula siya ng Bible study group hanggang sa nagbabahagi na siya ng salita ng Panginoon sa pulpito tuwing linggo. Ang ginagawa ko, nagpapabasa ako ng Bible. Tapos nagkaroon ako ng digital Bible. Nakikinig din ako sa YouTube sa pangangaral ng iba't ibang mga pastor at doon nakakakuha ko ng idea. Kalaunan, si Fabian ay binansagang bulag na nag-aakay ng mga bulag sa katotohanan. Isang patunay ay ang buhay ng kanyang pamangking si Aloha. Noong bata po kasi ako, I've experienced yung physical abuse. So dahil po doon, nagkaroon ako ng mga suicidal thoughts pero hindi yun natutuloy kasi nga po, naaalala ko yung mga paalala sa akin ng Dilipani. He was really used by the Lord kung paano niya ako, kami magkakapatid pinalaki. Yung guidance niya through the Word of God, yung mga bagay na naaalala ko po during those dark moments in my life. So, sa ngayon po, from Children Ministry, I'm leading the youth sa church namin. I'm also part of the worship team. Sobrang galak ang aking naramdaman na kahit madilim ang aking paningin, ay ginagamit ako ng Diyos sa paghahayag ng kanyang salita para magbigay ng liwanag doon sa mga taong madilim ang kaisipan. Si Fabian ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang full-time pastor. Kasama ni Fabian sa gawaing ito ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay Sunday school teacher at ang kanyang dalawang anak ay bahagi ng praise and worship team. Naging blessing pa sa akin na ako ay nabulag dahil nakilala ko ang Panginoon at lagi ko ngang sinasabi, tanggap ko ito Panginoon. Ang mahalaga na kapag lilingkod ako sa iyo, sapat na sa akin na ako yung pinatawad at iniligtas. Siya ang nagbigay ng liwanag sa aking mundong madilim. Amen, amen. Napakahirap talaga ng ginagawa ni Mang Fabian because remember, para sa atin, we have the Bible to we're preparing a sermon, kunyari, we're preparing to speak. Mag-ano ka na, may notes ka. Eh siya nandito lahat ng notes niya. Oo, ang galing. Pero you know what's amazing? Talagang what I realized, walang makakanakaw ng hope mo eh. Kahit ano pang circumstance mo, hindi mananakaw yung hope na meron ka kay Jesus, kasi He's the living hope. And some of you here may be watching and you feel like there's a lot of things that have happened in your life that have made you lose hope. But I hope that today, you know, God is reminding you that He is the living hope and nothing can take that away from you. So if you're here and you're saying, I need that, I need hope,
It starts with having a relationship with Hope himself, a relationship with Christ. And if you're here and saying, yes, I want that, I want to receive Jesus as my Lord and Savior, pray this simple prayer with us today. Lord, salamat dahil ikaw ang aking buhay at banal na pag-asa. And Lord, today, I want to receive hope in my life. Jesus, thank you for coming to live the life that I should have lived and die the death that I should have died on the cross. And on the third day, you rose again so that us who have been stripped of hope can hope again in you, and we have that eternal hope in you, Christ. Father, Holy Spirit, empower me to walk in hope all the days of my life so that you may be glorified in everything that I do as I live my life for you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Whatever trials you're facing now, take joy in the truth that God is with you no matter what. His word assures us that He is our ever-present help in times of trouble. Let's receive that hope by calling the 24/7 Prayer Center. Our prayer counselors are on standby to pray with you and give you godly counsel using the Bible. The number is on your screen. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, karamay nyo ang The 700 Club Asia kahit malayo kayo sa pamilya. Pwede nyong ipadala ang inyong prayer requests sa Facebook Messenger. Gamitin lang ang keywords The 700 Club Asia. Handa ang ating mga trained prayer counselors na kayo'y ipanalangin. Follow us also on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter. Just use the keywords The 700 Club Asia. Grow in faith, wisdom, and knowledge from the teachings found in the videos posted on the 700 Club Asia Facebook page. These are lessons that can help us become better followers of Christ in our family, school, and workplace. You can also learn some biblical lessons on how to excel in your finances, careers, and even your health. Follow us on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by using the keywords The 700 Club Asia. Maaari mong balikan ang mga bagong episodes at kwento sa The 700 Club Asia na nagpatatag sa iyong pananalig sa Diyos sa YouTube channel nito. Magagamit mo rin sa iyong prayer time at Bible study ang mga inspirational articles na makikita sa cbnasia.org. Pwede mo rin gamitin ang Tanglaw app. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, we come together in unity and pray for the nation of Israel. Lord, we ask that you supernaturally intervene now. We pray for the peace of Jerusalem. Psalm 122 verses 6 to 9 says, "May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Surround Israel, surround your people now with your warring angels. May your set time come, O God. May the time of your favor now come, and may all the nations under heaven fear the name of the Lord. Prince of Peace, now come upon your nation. Will of God be done, not just all over Israel, but in all the nations of the Middle East. We also pray for the Palestinians, that you would somehow touch their hearts, that they would stop this senseless violence. And we also pray, Father, for all those that have lost their loved ones. Would you come and bring comfort, bring peace to the families whose hearts are so broken. Heavenly Father, we ask all these in the mighty name of Yeshua. Amen and amen.
For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Ang sagradong lugar sambahan ang lugar kung saan naranasan ni Richard ang pang-aabuso sa musmus niyang edad. Edad kong 11 years old eh. Tutulong ka sa kanya na magbilang ng mga barya kasi may mga offering ng mga nagsisimba. Kami nagbibilang ng mga barya. Huhubarang ka, tapos hahalikan ka hanggang sa hawakan yung mga masaselang bahagi ng katawan mo. Walang nakaalam sa mga nangyari kay Richard hanggang sa matakasan niya ang pang-aabuso. Ikinubli niya ito, ngunit ang epekto ng pagkamulat niya sa sex ay ang dahilan ng maaga niyang pag-aasawa. Nag-asawa ko at the age of 19. Yung girlfriend ko na yun, nakasama ko sa choir. Siya yung niligawan ko hanggang sa nabuntis ko nga. Hindi nagtagal ang relasyon niya sa unang kinasama kahit pa meron silang supling. Nakadalawang anak po ako sa kanya, magkasunod po yun. Kasi wala akong trabaho noon. Barkada, inom, away, gulo, lahat. Parang nahirapan na siya sa ganong sitwasyon. Iniwan ako. Hiniwalayan niya ako. Matapos nito, muling nagkaroon ng karelasyon si Richard, pero imbis na matuto sa pagkakamali. Nagkaroon din ako sa kanya ng dalawang anak. It so happened, na-involved naman ako sa drugs. Nagsimula na akong maglumon sa droga hanggang sa magnanakaw ako dahil siyempre gusto kong palaging tumira, tumikim naman ng mga shabu. Umabot sa sukdulan ang kalagayan ni Richard. Muli siyang iniwan ng kinakasama. Nag-abroad siya. Umalis siya, iniwan niya ako hanggang sa sinama rin niya yung dalawang anak niya doon sa mga magulang niya. Lango sa ipinagbabawal na gamot, natagpuan niya ang sariling naglalakad ng walang pupuntahan. Isang awit ang kanyang narinig. Yung mga awitin na yun, kapatid, sa akin eh, para kung yung kasigahan ko ba, biglang kumbaga sa matigas na kahoy lumambot, matigas na bakal lumambot dahil naantig yung aking puso sa awitin na mabuti pala ang Panginoon, may mga kabutihan pa pala na akong mararanasan sa piling ng Panginoon. Nakilala at ginabayan ng isang pastor si Richard sa daan patungong pagbabago. 3 taon yung pagtsatsaga ni pastor sa akin. Ang ginagawa ko lang, simba, uwi. Sinabihan din si Richard na panoorin ang The 700 Club Asia upang mas lalong makilala ang Diyos. Pero isang beses sabi ni Peter Kairos, God has a plan for each of our lives. Like Manny said kanina, those plans are not ordinary. In fact, His plans are extraordinary. He takes our lives as messed up as we are and He turns it into something beautiful. But the condition is, we need to know Him in an intimate way. He needs to work in and through our lives. Sabi ko parang ako yata yun, sabi ko. Yun, nakinig ako sa testimony ng Seminary Club hanggang sa mga Word of God. Tuloy-tuloy ko na. Sa pamamagitan ng discipleship, naranasan ni Richard ang tunay na pagbabago. Yung gusto mong bumait pero hindi mo magawa, natututunan mo siyang yung i-apply sa buhay mo na talagang kumilos ng may kabanalan, na may katuwiran. There is something talagang ang pagkilos ng Panginoon matindi. Damang-dama mo siya yung presensya ng Panginoon. Unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni Richard at kasunod nito ang pagkakaroon niya ng isang maayos na pamilya. Kasama na rin ang pagpapatawad ni Richard sa taong nakapanakit sa kanya.
Yung pare na nang molesta sa akin, na patawad ko naman siya. Talagang niyakap ko na yung pag-ibig ni Kristo. Doon ko na talaga natutunan yung kabanalan at yung katuwiran ng Panginoon. Ang ibang bahagi ng magulong nakalipas ni Richard ay patuloy pa ring inaayos ng Diyos. Samantala, sa pamamagitan ng paglilingkod, na ipapakita ni Richard ang pasasalamat niya sa Diyos na nagsalba sa kanyang buhay. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Salamat sa Kanya. Hinango niya ako sa karumihan kong ito hanggang sa yung nakalipas at madilim kong panahon. Hinango ako ng Diyos. What we have seen in Richard's life is he tried to find that self-worth in drugs, in relationships, and lahat trinay niya. Pero talagang yung Panginoon who has relentlessly pursued him, doon niya nakita, ito ang tunay na pag-asa, ang tunay na makakapaghilom sa aking ang mga sugat, 'di ba? And you know what? God is not blind. Amen. He administers justice. At the same time, He heals those who have been hurt, like what Richard has gone through. So, I hope that naka-encourage to sa madaming napagdaan ng very traumatic life experiences, that it's really only in Christ can we be made whole again. Lalo na sa mga father figures in our lives tulad ng pare or pastor, let's say. Kung nanonood po kayo ngayon at nasaktan po kayo, namolestya po kayo ng isang father figure sa inyong buhay, or even a parent figure, a mother figure, there is healing. As Sonja was just saying, there is healing in the Lord. It is the Lord who can bring you that wholeness, yung feeling mo na, yung kulang na hinahanap-hanap mo sa drugs, sa alcohol, sa babae, sa lalaki, whatever it is. God is the answer. God can erase all of that past. He can make you whole again. Napakadali pong isuko ang lahat ng yan sa Panginoon and then let Him minister to you. That's a very deep word, alam ko po. Let God just speak to your heart. Let God speak to your soul and bring you yung healing na kailangan mo. All you need to do now is pray. Pray with us right now. Father, pinapatawad ko na po sa oras na ito ang mga nakasakit sa akin. Father, in Jesus' name, kahit na mahirap, Lord, I do it as an act of the will. I choose, Panginoon, na i-forgive na sila dahil ang sabi po ninyo, unless you forgive others, you will not forgive me. So sa oras na ito, Father, I choose to forgive them. And hinihingi ko po sa inyo, Panginoon, dwell in me. Holy Spirit, just minister to me. Bless me now and fill me, Lord. And give me that feeling of refreshing. Bring to me that feeling of renewal. Make me understand, Panginoon, kung sino po kayo and give me that new sense of identity na sa inyo ko po lang po mahahanap. In Jesus' name. Let me just pray for you now. Father, thank you for those who have prayed from the depths of their heart, Panginoon. Lord, would you wash them now with the blood of the Lamb? Would you forgive them of all their sins, Lord? Please, Father, remove any bitterness or resentment in their hearts in Jesus' name and let them live lives of freedom. Yung tunay po na kalayaan in Jesus' name. Sonja? Amen. And even right now, as Mary was praying, I really feel like the Lord is really lifting up that shame that you have carried with you. And the Lord is lifting up your face. And as you really allow God to embrace you with His love, that shame will continuously go away and you'll feel the confidence that comes from the love of God. And I just really feel like some of you needs to hear this. With Christ, that new life is available to you, and with Christ you can dream again. Amen. And He's building your life anew. Amen. In Jesus' name. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Ano to? Paliwanag mo nga to sa akin. Ang bababa ng grades mo Hindi ka na ba nag-aaral? Ha? Anong ginagawa mo sa school? Ano na lang ang sabihin natin kila mama? Nahirapan na akong mag-focus sa studies ko. Nahirapan na akong
mag-concentrate. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko what I really want to do. May boyfriend ka na ba, ha? Do I want to resist him? Or do I like to be with him? Or is this what I really want in my life? Or am I bad? Isang lalaki ang dumating sa buhay ni Noemi. Binago nito ang simple at tahimik niyang mundo. Bata pa lamang si Noemi nang pumanaw ang kanyang ama na sinundan naman ng pag-abroad ng kanyang ina. Ang kakulangan ng kanilang gabay ay nahantong sa paghangad ni Noemi ng pagmamahal. Siya ay naging bahagi ng isang simbahan, ngunit sa halip na mahanap ni Noemi sa Diyos ang tunay na pag-ibig, ito ay nabaling sa isang lalaking may asawa. I was already involved in some activities where I met this guy, an older guy, na I was wrongly involved. We were working together sa music that made us to frequently be together. I was just parang thankful I have a big brother. Andun pala yung longing for a father image. He would give gifts, bring me out for lunch, for dinner. For a 15-year-old or a 14-year-old, I would say, at that time, makes you feel very special. Ngunit, doon pala magsisimula ang malabangungot na karanasan ni Noemi. Loves, lalo kang gumaganda ngayon. Ito bagay na bagay sa'yo. It started with the frequent hugging. Uncomfortable, of course, kasi he's married. Alam ko na that it's wrong. Pag meron kang ginagawa na it's not proper, you would hide. So, nag-arrange siya na alisin ako sa Baguio para hindi na ako magka-problema pa, convincing me to go with him somewhere else. Tinuruan din niya ako how to escape from my family so that no one will know where I am going. So, I don't know, I was just so tormented that everything he would say, I was just following everything he was saying. Sa kabila ng kanyang pagsama sa lalaki, nakaramdam ng pagsisisi si Noemi. But every night I would cry. Kasi I was showing to him parang a strong person. Pero deep inside there was a cry. This is not the life I want. This is not God's will for me, I know. Fears was just all over me. Fear I will not have a good husband in the future. Fear of not be able to go back to school. So, maybe this is my destiny. Parang I have accepted na, maybe this is the life God wanted me to be. Ang pagbubulay-bulay na ito ang nagtulak kay Noemi upang gumawa ng isang hakbang. Nung nakagawa ako ng paraan kasi nag-apply din ako as sales lady sa isang lugar. And I still remember the phone number. I made a call to Baguio with all courage. Hello? Sino to? Noemi? Asan ka? Bakit nandyan ka? Pupuntahan kita. O, sige ngayon. That we are in this place. It can be located here. In a few hours, andyan na sila. Para kang sumuko, para kang nahuli sa kasalanan mo, para kang somehow nakahinga. Parang I'm getting my way back, one step ahead na ako. Dinala si Noemi ng kanyang kapatid sa mag-asawang pastor upang magabayan at matulungan sa kanyang pagbabagong buhay. Sabi sa akin ng pastor, alam mo, mahal na mahal ka ng Lord at may maraming gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ramdam ko yung pag-ibig ng Lord. Oh God, you rescued me. I'm safe now.
Ang kanyang engkwentro sa Diyos ang naging simula ng unti-unting pagbuo ng kanyang mga pangarap. At nagumpisa akong makipag-usap sa Lord na parang isang tatay na napakalapit na binubuhos ko yung puso ko sa Kanya. Si Noemi ay nakapag-aral sa Bible School at doon ay nakilala niya ang kanyang mapapangasawa. At nung shinare ko sa kanya yung life testimony ko, hindi ko naman kailangan tingnan kung ano yung nakaraan mo eh. Ikaw ang minahal ko. Hindi ang nakaraan mo. Tanggap kita kahit ano ka pa. The night I shared that to him, the following day, he was willing to marry me. All because, sabi niya nga, is God's symbol of your complete restoration and forgiveness is that I'll marry you. Nang makapagtapos sa Bible School, nasundan pa ito ng pag-aaral ni Noemi sa UP Baguio sa kursong Political Science and Economics. Naging maayos din ang relasyon ni Noemi sa kanyang ina at mga kapatid. Ngayon, isa na siyang principal ng King's College of the Philippines. Bukod pa rito, si Noemi rin ang founding chairman ng Tribo Aguila Network. Isang samahan na naglalayong mahubog ang mga kabataan at mailagay sila sa tamang landas. Di na muling nagtagpo ng landas si Noemi at ang dating nobyo. Sa tulong ng Diyos, napatawad na rin niya ito sa kabila ng ginawang pang-aabuso sa kanyang kamusmusan. God showed me that He is a forgiving God, a God of hope and a God of healing. Pinakita sa akin ng Lord that He is my Father. Yun, di ba? Stories like these, it both angers me and parang it grieves. Explain lang natin kung bakit ka nagagalit. Kasi di ba, ang laki ng agwat, number one. Number two, statutory rape. Yeah, it's really by law illegal siya at saka grabe naman talaga yung pinagdaanan ni Noemi. But it was really God's grace that gave her the courage to call for help. And it's encouraging that yung place of pain niya is what God is using now to help others. Correct. Yeah. Maiwasan ng ibang mga bata na mangyari sa kanila ang nangyari sa kanya. So she is really truly bearing fruit. And another verse we can look at in her case is, if anyone be in Christ, is a new creation. New creation talaga. All the past is gone and look, behold, everything is new. We may not understand the misfortunes and trials that happen in our lives, but one thing is for sure. Our Lord and Savior Jesus Christ will always be there to extend His mighty arm to rescue and comfort us. He will not abandon us or leave us guessing kung anong next step ang mangyayari sa atin. He is our true north, guiding us to the path that leads us to His good, pleasing, and perfect will. As we seek God with all our heart, soul, mind, and strength, may this be our prayer always. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth. And teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Huwag palagpasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo'y ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Ngayong Biyernes, si Lixter pinalaki ng lolo't lolang sobrang strikto. Si Tito, laki ng utang sa ospital, papaano babayaran? Si Reagan, batang-bata pa nawalan na ng ama. Kalinga, saan hahanapin? Sino ang magbibigay? Alamin natin dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.